Mga dapat tandaan kapag umu-order ka ng kerosene stove o gumagamit ng kerosene stove. Kapag ang sinasaing mo ay bumubukal na, ay kailangan mo siyang kunin ang kaldero o kaya naman kailangan mong open ng konti ang takip nito para hindi matabunan ng tubig or hindi mapunta ang tubig dito sa takip niya. Ito yung tangke sa ilalim at kailangan mo siyang kunin para hindi matabunan ng tubig sa ilalim. At pangalawa, kapag umu-order ka ng kerosene stove, dapat doblehin mo o triplehin mo yung kerosene wick kasi pang-reserve mo na kapag yung kerosene wick nito ay maubos agad. Dapat meron kang extra na kerosene wick. At kapag gumagamit ka ng kerosene stove, kailangan wag mong hinaan ang kanyang apoy kasi kapag hihinaan mo siya, yung hotness niya mapupunta dito sa ilalim at yung takip niya maaring sasabog ito kapag hinaan mo yung apoy niya. Kaya ang gagawin mo, tansyahin mo na lang na kung ilang cups yung lulutuin mo, tansyahin mo na or titingnan mo na palagi mong check na naluluto na yung sinaing mo or yung niluluto mo. Huwag mong hinaan kasi yung kerosene stove ay iba siya sa gas stove. Sumasabog ito kapag hihinaan mo siya. Ewan ko lang sa iba, pero ito yung tip ko. Kung gusto nyong mag-order nito, meron to sa Lazada, sa Overlander Store. At kailangan mo rin na check ito kapag nagluluto ka. Yung kailangan meron tong palaging merong gas dito sa tangke niya. Kasi kapag maubos ng gas nito, yung kerosene wick niya ay masusunog. At mangyari, papalitan mo lahat yung kerosene wick. Kaya kailangan mong i-check talaga, siguraduhin na hindi maubos yung gas nito. Ilan lang yan sa mga tips na ibabahagi ko at maganda dito. Maliit lang siya. Pwede mo siyang gamitin pag merong camping, pag merong picnic, pwede rin sa bahay. At affordable din ito. Order na kayo sa Lazada.